So they're sa farm and actually nakauwi na kami sa bahay. Everything. Ay, meron din kaming tours. And pagkatapos niyan, ilalagay na nila dyan sa truck. Pati yung towersing, guys. Hello everyone! So, nandito kami ngayon sa farm and actually, nakauwi na kami sa bahay. After, Milan, how many days we traveled, if you remember properly? 8 to 9 days. So, we traveled for 8 to 9 days, guys. And finally, we are at home. And where are we currently? Cotton farm. So, we are currently here at our cotton farm and we will be showing you the harvest. They're currently harvesting right now, no? Yes. So, these are the cotton that they harvested, right? Oh, why there's a lot of insects, Milan? What happened? Because just few days ago there was rain, right? Yes. That's why some cotton got Ruined. ruined, and there is so many insects. Otherwise, they put insecticide before. Ew, so the insecticides didn't work because it was washed away by the rain. That's what happened. Yes. So ganyan yung cotton, guys. Oh, let's show me how it is harvest. Chalo, let's go. Ayan, guys, so napakarami. This is our cotton farm if you're always watching us. So, ito yung cotton farm natin na kasama nitong mango. So, meron tayong mga workers dito na currently nag-harvest ng mga cotton. They harvest like this. Okay, they have one sack and they'll be harvesting. Others are not open yet though. Like this, oh. Hindi pa sila open. No, they will harvest it after little bit time. So, they're just harvesting what is ready to harvest. Keuche masi, takig ya. Ako di was. Itle. So, ayan. Milan, how many harvests is it already? First harvest of cotton? I think second or third. This is the second or third harvest of cotton. And look at this one. Ano pa lang sila? Namumulaklak pa lang yung iba. Ganyan. This is that everything will get open. Look. From here. Like this first. First flower. Okay, these red ones. And then it will close. It will be closed like. And then it will become like this. Like that. And then it will open. That flower will open. And then they will harvest. Look, our farm is destroyed, oh. So, ayan, tapos na silang mag-harvest. Naibaray gyo. Chala, Chaju. Chala, let's go and take it. Takigya, bo. Ha, masi. Oh, takigya. Oh. Let's go. They're about to finish. So, let's check. Medyo madulas kasi basa-basa yung lupa. Dahan-dahan tayo, baka mag-slide tayo, guys. They finish everything. Ay, oo nga, nasira ng pig. Tuwersing siya, Milan? Yes. So, this farm have cotton and tuwersing. Look, we already harvested lot of tuwersing. Ay, meron din kaming tuwersing pala dito. This one, no, Milan, look, oh. Yes, look at there. I don't know if you guys can see. Ayan, oh. If you want to. Carry out, we are late. Hindi na natin naabutan, guys. Pero ayun yung tuwersing, oh. Nakikita nyo ba? Ayan, ganyan yung itsura nila, guys. Hindi gumana yung mga pesticides na nilagay nila, guys, oh. Maraming mga red color insects. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Or kailangan natin lumapit. Let's see. Ayan. And then they will be harvesting it one by one. No? Can you please harvest? It will still open more. Look. When it's open fully, this will become also very loose. Soft, very soft, you mean. Okay. And they will put it in the sack. That's it. They will just open one by one. No. Then? It will be open totally.
Ah, so they just have to go and get it like that. Like this. It's too bad they are already done. We got late. So, ganyan yung magiging itsura niya, guys. Oh, and then, kukunin lang yan. Let's you try. Yes, still more. They'll get everything. Yeah, finish, look. This is cotton. Let's go and put it there. So, ayan guys, ilagay natin dito. So, inaano na nila. Pinalagay na nila yan sa sasako. Milan, what is the price of cotton right now? Around 60 per kilo. 60 rupees per kilo. So, ayan. Nagtutulungan na sila sa pag-ano nito. Keuche! So, ayan yung ano natin dito. Yung namamahala ng farm natin. Kilo baray gyumasi? Badara se, है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. ओहो किलो छे मने એવું લાગે છે આ એક કેટલો વજન છે મિલન? They will measure it there. પણ હિસાબ આશરે 15 kilo. 15 kilos, around 15 kilos. 15 kilo? 15-20. એવું છે 15-20 kilos. Hi karo. So ayan sila, pack up, ready to pack up na. 20 kilos no. So that's around, compute kar na, 60 times 20, 1,200. Ayan guys, nalagay na nila lahat sa sako. So nakadami din tayo ngayon. And pagkatapos niyan, ilalagay na nila dyan sa truck. Actually guys, sa totoo niyan, yung trip talaga namin ni Milan, around 12 to 15 days talaga yung target namin or yung sinet talaga naming plano. Pero nainip kasi kami and gustong-gusto na naming umuwi sa bahay. Kaya gaya nga nung sabi nila, there's no place like home. So ayun, napag-isipan namin na after ng 8 or 9 days na pagta-travel, dumiretso na nga kami sa pag-uwi para meron din kaming matapos ng mga trabaho. And kung napansin nyo, hindi ako nakapag-upload ng napakatagal kasi kapag nagta-travel, kailangan mong magising ng maaga, kailangan mong pumunta sa iba't ibang mga location. So hindi ka magkakaroon ng time talaga for editing. And kapag gabi naman, kailangan mong matulog kasi ginabukasan magigising ka na naman ng maaga para sa next destination na pupuntahan. So kung napanood nyo yung mga last vlogs namin, noong mga last yung mga huli-huling araw na lang, hindi na ako nag-vlog kasi yung mga pinuntahan namin puro mga forts, puro mga palas, mga ganon. So hindi ako nagkaroon ng napakaraming vlog ng mga ng mga nakaraan. Siguro mga first 5 days nakapag-vlog pa ako. Pero ng mga last days, pasensya na kayo, hindi na ako nag-vlog. Pero ayun, mga palasyo lang naman yung mga pinuntahan namin and yung mga forts. And sinabi lang nila yung kung ano ba yung mga history nung lugar na yon. And yung mga rat temple, yung mga ganun lang, mga main na lugar lang yung mga vinlog ko talaga. Like Bikaner, Jaipur, ganun. And then, after namin na pumunta sa Rajasthan, nagstay kami dun sa bahay ng kaibigan namin, which is sa Ahmedabad. So, 2 days din kami doon and nag-food trip, kinamusta sila. So, wala namang masyadong ganap. Yun lang yung nangyari. And now, back to daily vlogs na tayo. So, para sa mga naghihintay na mga vlogs namin, araw-araw na po ako mag-upload niyan. So, hintayin nyo lang. So, sinasulat kasi ni Milan yung mga yung kilo. And ngayon, kinikilo nila isa-isa yung mga sako and nilalagay dyan sa loob. 6 kilo lako. 6 kilo siya. Very less. Ayan na. Ang daming mga workers na kailangang i-hire and very konti lang yung profit as compared sa papaya. Pati yung tuwersing guys, konti lang yung mga tubo dyan. Di katulad sa mangga, papaya at saka banana. Para lang magamit yung lupa at hindi masyadong hindi masyadong masayang yung space. So 'di ba, habang nagta-time pass, merong pa rin kita kahit konti lang. So sila yung makikinabang diyan, hindi kami kasi
farm namin yung ginamit nila, pero sila talaga yung nagtrabaho, sila yung naglagay, and minama-maximize lang nila yung lupa para meron silang extra income. So ayan guys, magluluto tayo ng pagkain natin ngayon, pero umalis kasi si Mommy, nung umalis si Mommy, nakabakasyon kaming dalawa ni Doc Milan. So pinagluto niya ng pagkain si Papa ng Debra. Pero dahil binibigyan ni Ragnaman si father-in-law ng pagkain everyday, so hindi nakain yung Debra. So ngayon, ang sabi sa akin ni Mommy, initin na lang daw yung Debra. And then ngayon, magluluto na lang ako ng pagkain ko for today. So para sa pagkain ko guys, meron akong lulutuin na Shin Ramyun. So ito yung mga paborito kong pagkain. So isa ito sa mga paborito kong niluluto na pagkain kapag hindi ko gusto yung ulam. So today, ang kakainin nilang dalawa ni Papa is yung Debra, which is pinapainit na lang ni Mommy. And ako, yung kakainin ko is itong Shin Ramyun nga. So lulutuin ko muna itong Shin Ramyun bago ko initin yung pagkain nila. And magluluto nga din ako ng chai na ipampa-partner, or tatanungin ko sila kung ano ba yung gusto nilang isama dun sa Debra. Pero feeling ko magpapagawa sila ng chai. Pero iluto muna natin ito. Actually, binibili ko lang to sa Amazon guys. Napakamura lang. Well, actually, medyo mahal siya kumpara sa normal na presyo sa Pilipinas. Pero, kung wala ka namang kakainin, in times of need, sulit na sulit na. So, sa mga nagtatanong kung bakit nga wala si Mommy ngayon, guys, nagpunta kasi siya sa Ankleshwar. So, yun yung bahay ng tito niya. So, pinatawag nga siya doon kasi alam niyo naman na wala namang usually ginagawa si Mommy sa bahay. So, very free siya. So, dahil alam nila na free nga siya and wala nga siyang trabaho kasi wala naman din siyang batang binabantayan. So, pinatawag nga siya doon kasi maglilibot-libot nga daw yung dalawang couple. So, walang magbabantay dun sa anak na maliit and walang magluluto ng pagkain dun sa anak nila na nagtatrabaho. So, pinatawag siya doon and I think magsistay siya doon ng 15 days. So, inan na rin namin ni Milan yung trip namin para may kasama si Papa dito. So, ayun. Kahapon lang kami dumating pero hindi ako nakapag-video kahapon kasi sobrang pagod ko na guys, and ang dami kong nilinis na mga gamit dito sa bahay, like yung mga ginamit namin noong nag-travel kami. Pagkatapos, nilabhan ko din yung mga damit, nilagay ko sa washing machine, and sineparate ko yung ilalagay for hand wash. Niluluto ko lang to, and then balitaan ko kayo maya-maya pagkatapos kong magluto and kumain. So, luto na yung Shin Ramyun natin. Nagluto na ako dito ng chai. And ininit ko na itong Debra na ginawa ni Mommy nung isang araw. Ayan, kain tayo guys.